Iyon. Iyon. Yan mga kabukas, oh. Ganyan po yan, oh. Lahat pa nagsiswing. Kita niyo mga kabukas, nagsiswing ba lahat? Yun. Ayos. Ayos mga kabokals. So hello mga kabokals. Kukuha tayo ng fertile eggs ng ating mga binibreed na DeKalb Brown. Yan po yung ating mga DeKalb Brown. Full swing na nga po tayo sa breeding ng ating mga brown egger mga kabokals. Lakas ng hangin. Giniba, oh. Lakas ng hangin. Tumba pala yung poste, oh. Grabe hangin, parang ano, bagyo. Pero yan, ganyan talaga mga kabokals yung mga ganitong buwan, January hanggang February. Mahangin talaga. Ito, another trabaho na naman. Yung giniba. Nagiba, ayan, wasak. Ayusin ko pa yan. Pero ito muna. Meron ba kayo itlog? Wala. Yan mga ano to mga kabokals ha. Doon po sa mga bago sa channel ko. Yung rooster natin, ano yan, cross DeKalb Brown. DeKalb Brown ang inahin, Rhode Island ang tatay. Bali parang balik ina, kaya lang ito hindi nila ito mga ina, ito dito sila galing sa batch na ito. Ayan. Pero ito hindi nila mga ina yan. Pero same batch, pare-pares na batch po ng mga DeKalb Brown hens natin. So tawagin na lang po natin balik ina. Ayan, pero isang balik lang tayo. Makakuha lang tayo ng mga brown egger, hindi na natin ibabalik ulit para hindi tayo masyado tamaan ng inbreeding. Ito, meron ba tayo? Yun. Ito, ano na to? Fertile na to mga kabokals. Kasi masipag sumampa to. Masipag sumampa yan. So, kolektahin natin. Magsasalag na ako mamaya eh. Sasalang na ako mamaya sa incubator. Yan, sabay-sabay nating tawag dito, basahin yung instruction dun sa ating automatic incubator. May instruction mga kabokals eh. Sanay tayo sa manual eh. Ito meron. Sanay tayo sa manual eh. Ngayon gagamit tayo ng fully automatic incubator mga kabokals. 55 seater. 55 seater. Yan. So ito i-share ko lang din kung paano ako nag-ano. So ito 'di ba, kinolekta natin itlog. Araw-araw may kolekta tayong ganyan. 4, minsan 6, minsan 2, ganyan. So nag-ipon na ako. Lakatan natin mga kabokals. Update sa lakatan, laki na. Yung mga damo natin, kumakapal na naman. Mag-grass cutter na naman tayo. So ito, pupunasan muna natin to ng, ito may alcohol to mga kabokals. Binasa sa alcohol, tubig na may konting alcohol. So yun ay pupunas ko rito. Kaya mga kabokals, so may tubig tayo, tapos may alcohol konti lang.
Yan. Yung iba pinang-spray, Kaya lang kasi ako, may ano kasi may mga smudges. Minsan may smudges ng pupo, ng putik. So, ito na panyo na malinis, babasain ko sa ano. Dito sa may tubig na may alcohol. Yan. Sabay ano na. Sabay pupunasan natin. Para yung mga smudges matanggal din. At the same time may alcohol ng konti para masanitize din siya. Yan. Yan. Malinis na siya mga kabokal, so di ba? So saka natin siya ilalagay dun sa ating banga. So ito nakasampay lang to dito sa ano, may sampayan talaga tayo. Para sa itlog lang ginagamit ito. So ito mga kabokals, ito na yung ilalagay natin sa ating banga for today. Pero mamayang gabi, magsasalag na tayo. Hindi ko kasi magagawa ngayon, marami pa tayong gagawin. Mamayang gabi na tayo magsasalang. Pero ito pinapakita ko lang sa inyo mga kabokals kung paano tayo mag-ipon ng itlog. Sinasanitize muna, nililinis bago natin ilagay sa banga. Para at least habang naghihintay siya ng mga kasama niya, malinis na siya, na-sanitize na siya. Ayan, pakita ko sa inyo yung mahiwagang banga natin. Ayan mga kabokal, so ito yung ating mahiwagang banga. Ayan yung mga itlog natin na naipon nung una-una. Hindi ko na nabilang. So ito yung ating nilinisan. So paano ko ba gagawin to? Yan, madilim kasi sa loob ng yan. Ayan. So lalagay lang natin mga kabokals yung ating mga na-sanitize. Pero mamaya ano na rin yan, hango na rin kagad yan kasi magsasalang na nga tayo. Pero ang kagandahan dito sa banga mga kabokals, ayun malamig sila. Hindi sila umiinit. Permis po silang malamig sa loob. Kahit po sikat na sikat yung araw, mainit na mainit, dito sa loob ng banga malamig pa rin sila. Tinatakpan natin yan, ito natakpan natin, pak. Ayan, so magsasalang na tayo mamaya mga kabokals. Ayan mga kabokals, so ready na tayo. Magandang gabi. So basahin natin yung manual. Testingin muna natin mga kabokals. Ayan. Yan. Ito yung hot chair. Ito yung hot chair. Ito yung rack. Tapos ito yung instruction. Basahin natin instruction mga kabokals. Siya nga pala mga kabokals, hindi akin to. Hiniram ko lang to. Hindi akin yan. That's not mine. Hiniram lang po natin mga kabokals. Fully automatic incubator, 55-seater. AA incubator, manual, automatic swing type. Ayan, swing type mga kabokals. Yan. Incubating steps. Lagyan ng tubig ang Tupperware water pot. Saan ba yan? Ito yung mga kabokals. Lagyan daw ng tubig. Lagyan natin ng tubig mga kabokals. Yaman ni popcorn. Baka matapon. Yaman ni popcorn. Marami rin pala laman yun Yan, okay na yan. Yan. Lagyan natin sa ilalim. Step number 2. Paandarin ang incubator. Preheat 2 to 3 hours. Excuse me po.
bago maglagay ng itlog. Ilagay ang water pan Tupperware sa ibaba ng hatcher. So yun na, binaba na natin. On. Ang galing. Ayan. Testing muna. Gumagana ba? Nagte-turn ba? And si fan ay, ayan. Gumagana si fan. Yung dalawang ilaw, gumagana. Ayan. Ba't ayaw? Teka. Ayun. Dapat nagsiswing eh. Nakita niyo ba mga kabokals, nagsiswing? Ayan. So yan na. Nagsiswing siya. Parang di pantay ah. Pantay ba mga kabokals? O, pantay naman. Okay naman yan. Patay muna natin yung swing. Yan, patay muna natin. Kasi papainitin mo na daw mga kabokals eh. Papainitin. Yan. Papainitin muna natin. Pinatay muna natin yung swing. So, step number 3. Wala ka nang gagalawin sa incubator dahil plug and play na ito. Nakaset up na ang lahat. Ayan. Wala na rin palang gagawin dito sa thermostat mga kabokals. Nakaset na yan. Step number 4. Gawing minimal po ang pagbukas sa incubator dahil maselan po ang mga itlog. Step number 5. Monitor ang tubig sa water pan. Huwag hayaang matuyo ang tubig. Maglagay ng tubig every 2 days. Ayun. So, re-refillan pala natin yun every 2 days. Pagsapit ng ika-10 araw. Pagsapit ng ika-day 10 ng itlog, pwede ka na mag-cannling. Tanggalin na ang mga infertile na itlog. So, yung hindi fertile pala mga kabokals, tatanggalin natin. Pagsapit ng 18 days, ibaba na ang itlog sa hatcher. Pwede po isprayan ng tubig ang itlog ng bahagya upang lumambot ang shell nito at punasan din bago ilagay sa hatcher. Ayan. So, yun yung hatcher mga kabokals. So, ayan. Ito yung hatcher. Ito. So, bago pala ilipat yan, po pwedeng isprayan ng tubig. Galing dito. Yan. May magnet yan, oh. Galing. Yun, oh. Pagsapit 18 days. Magdagdag ng isa pang Tupperware para sa humidity at moisture ng tubig, ha. So, magdadagdag pala tayo. Dapat dalawa pinadala nila, no? Isa lang, eh. Bale, gagawa na lang tayo ng ano. Meron naman dyan. Iwasan ng buksan at galawin ng itlog pag nasa hatching date na. Ayan. Hayaan lang ang sisiw kahit isang araw lang sa incubator. So, pwede siyang magstay ng isang araw sa incubator. So, pagkasapit pala ng 18 days mga kabokals, nilipat na sa hatcher, no? Hindi, iwasan ng buksan at galawin ng itlog pag nasa hatching date na. Yun yung hatching date niya, 18 days. So, ito mga kabokals, papainitin lang natin. Ano daw sabi 2 to 3 hours daw. So, yan. Mamaya na tayo magsasalang. Ito yung sasalang natin. Yan sila mga kabokals, yung kanina itlog na pinakita ko. Salang na natin. Ano yan? Nalinis naman na lahat yan. So, sasalang na lang isasalang. So, yan. Tutuloy natin. Bigyan natin ng 2 to 3 hours para uminit siya. Mamaya, sasalang tayo. Ayan mga kabokals. May isang oras lang. Pwede na, mainit na. So, namamatay siya, 37.8. 37.8 yung kanyang turn off. Tingnan natin kung
saan siya bubukas ulit. 37.6, 37.4. Ayan. So 37.4 yung kanyang bukas, 37.8 yung kanyang patay. So yan po. So 'di ba sabi wala namang gagalawin na. So yan na po, diyan na po siya nakaset. So yan, maglalagay na tayo ng itlog mga kabukals. Hindi na natin hihintayin yung 2 to 3 hours kasi ito parang isa't kalahating oras lang, okay na eh. Patay sin din na siya eh. So sasalang na natin mga kabukals para tapos na. Yan. Ayan mga kabukals. So ito na. Kailangan pala meron tayong reserbang parang 50 watts yata itong bumilya na to. Kasi may chance po na yan, mapundi. Ayan, ang ating itlog mga kabukals. Galing sa banga. Ilan kaya ito? Hindi ko nabilang ito eh. Ito mga kabukals, kailangan yung nakatusok, yung matulis. Yung matulis mga kabukals. And then itong parang medyo malapad, nasa taas yan. Yan, ganyan mga kabukals. Ito. Yan, ganyan patusok. Andito kasi sa taas mga kabukals yung air pocket. Andito yung air pocket. Dito sa matulis, yan, parang laman yan. Kung mapapansin nyo, pag kumain kayo ng balot mga kabukals, di ba pag binuksan nyo rito, meron siyang space. Yun po yung air pocket. Tapos ito, di ba pag dito nyo binuksan, laman kaagad. So, ganun po yun. Kaya kailangan patusok. Patusok siya. Yan. Sasalang na natin lahat mga kabukals. Yan mga kabukals. Empty na yung ating banga. So naka 44 eggs tayo. 44 eggs mga kabukals. Binilang ko 56 seater pala. 56 seater pala mga kabukals, hindi 55. So ito na load natin is 44. Ayan o. Balik na natin. Yon. Yon. On natin yung swing. Yon. Yon. Yan mga kabukas, ganyan po yan, Lahat pa nagsiswing. Ito niya mga kabukas, nagsiswing ba lahat? Yun. Ayos. Ayos mga kabokals. So sara na natin. Yan, sara na natin yung tali. Pinalihan ko kasi para yan. So yan ang mga kabokals. So yung ating fully automatic incubator. Hindi pala atin, hiram. Hiniram lang natin yan. Hiniram lang po natin. Hindi pa kasi niya gagamitin. Kaya hiniram ko muna. Ako yung unang-unang gumamit. Hindi pa niya nagamit. Yan. Isa na po sa subscriber natin na taga phase 3. Ang may-ari po niyan. So, hindi pa niya nagagamit. Ako muna ang gagamit. Wala pa kasi siyang isasalang. So, yan. Yan. So, itong banga mga kabukas, baka magdagdag tayo nito ganitong klase banga. Ang ganda pala nito. Maganda siya. So, hindi na natin kailangang i-ref. At wala rin naman tayong ref dito sa ating mini farm. So,
Baka magdagdag na lang ako. Kasi talagang malamig mga kabukals, malamig yung itlog. Para di siyang nasa ref. Kahit tirik na tirik yung araw, mainit. Yung itlog sa loob, malamig. Malamig mga kabukals. So ito, and then ito pa rin naman yung mga manual natin mga kabukals, yung dati natin mga ginagamit. Ayan, ayan pa rin sila. Ito meron tayong isa dito na bigay din sa atin. Ito yung mga ginawa natin na incubator. Kaya lang kasi mga kabukals, siseryosohin na nga po natin kasi yung pagninegosyo ng or pagpo-produce ng mga sisiu ng brown egger. Magbebenta na nga po tayo ng sisiu hanggang RTL. Kaya po kailangan po natin ng incubator na mas mataas po yung hatching rate. Kasi ito, aminin ko, nakakapag-hatch po siya pero hindi po ganun kaganda ang kanyang hatching rate yung ating ginawang mga manual incubator. Ngayon, ito, isa pa kasi, matrabaho po yung manual kasi magto-turn tayo na magto-turn yan ang ginagawa ko nga po, at least 4 to 5 times turning sa isang araw hanggang gabi nung ginagamit pa natin yung mga manual incubator natin. So, sa oras pa lang mga kabokals, kung marami po tayong itlog na ini-incubate, doon pa lang po ubos na oras natin. Kaya kailangan natin ng fully automatic incubator. So, ito mga kabokals, isa po ito sa kailangan kong ipundar. So, yan, luckily ngayon nakahiram tayo, pero kailangan ko po ng mas malaki pa siguro kasi kung magiging malakas po yung egg production ng ating mga breeders, ay mas kailangan po natin ng mas malaking capacity na fully automatic incubator. So, unti-unti mga kabokals, mararating natin yan. So, siguro yung may pambibili po natin nun is manggagaling din po sa mga maibebenta natin na mga itlog or mga sisiu hanggang RTL. So yun, and magbabakuna na rin po tayo. So aralin ko na rin po yung pagbabakuna ng mga sisiu kasi nga pambenta na sila at saka for laying purposes sila. So ibig sabihin matagal po silang gagamitin. So kailangan talaga meron silang bakuna laban sa sakit. So yun, isa po yun sa mga aralin natin mga kabokals. And ito, one step na po ito mga kabokals patungo sa ating gagawing negosyo na magpaproduce po ng fertile eggs and then sisiu hanggang RTL po ng mga brown egger. Particularly yung ating decal brown po na ginagamit ngayon. So, hintay lang po kayo. I-announce po natin mga kabukas kung kailan po tayo makapagbebenta. So, ito, unang salang, titignan natin ang resulta. So, pagka tungtong ng 10 days, ika-canling natin yan. Tatanggalin natin yung mga hindi fertile dyan. So, mababawasan pa yan mga kabokals. Oo, mababawasan pa yan. Pagdating ng 10 days, malalaman natin. So, yun po mga kabokals. Ayan, gulat kayo, no? Bagong ahit, saka bagong gupit ako, no? Pero mukha pa rin madumi. Ayan mga kabokals din, napagupit ako kayo na. Bumili kasi ako ng layer fades. So, sabay nagpagupit na rin ako. Ayan. Salamat kay Kuya Ian nga pala. Meron tayong nalaman na bagong bilihan ng murang layer feeds. 1,400 lang mga kabokals yung isang sako. Doon kasi sa binibilan natin, akala ko mura na. Doon sa San Jose del Monte, 1,600 ang isang sako. So, biro mo yung 200 yung diferensya. At mas malapit pa dito kasi Norsagaray lang. So, hindi ko na kailangan pumunta ng San Jose del Monte pag bibili ako ng layer feeds. So, minsan sasama ko kayo doon mga kabokals. Kasi first time kong bumili kanina, nahiya naman ako mag-video doon. Baka masita tayo. Ano muna, I will make friends muna sa kanila. Hindi, ano natin yan, i-vlog natin minsan. 1,400 lang mga kabokals. So, yung layer feeds na ginagamit natin. Salamat kay Kuya Ian. Yan, kay Kuya Ian. Yung diniliveran po natin ng biik sa Norsagaray, doon din sila kumukuha ng layer feeds. So, ito mga kabokals, on the road to, paano ba tatawagin doon? Brown egger business. Hindi, on the road to, ano na po tayo sa ating business na pagbebenta ng fertile eggs,
sisiu up to RTL ng mga brown egger. So ito na. Ito na umpisa. So sa makikitain natin dito, makabibili tayo ng mas malaking incubator. Yung po ang plano. So lahat po yan magtutulungan. Baboy, manok, eventually yung kambing mga kabokals. Very positive ako na makakatulong din po yan. So yun nga, nawala na po yung iba. Tinanggal na po natin yung mga ibang alaga natin. Ito na lang pong tatlo. Inaasahan ko na magagawa po natin na maging productive sila lahat. And syempre si Milky, yun nga lang sa baka kasi matagal talaga ang ano niyan, ang turnaround time niya. Pero sigurado naman na may kita. Si Milky kasi mismo is ano na halos tumaas na ang value niyan So, 'di ba? Doon pala sa pagkakabili natin sa kanyang 30, ngayon mataas na ang value niyan. So, maganda rin yung alagang baka. So yan mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama, sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers. Maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po, Sir Boyat. Sir, thank you so much. So muli ito yung kabokals farmer, nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!